Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa tanong na how can you cope with feelings of loneliness or isolation while building meaningful connection? So, ang unang-unang tanong dito, paano daw makakayanan ng isang kabataan ang feeling of loneliness at pagiging isolate? At ang pangalawang tanong dito, while building a meaningful connection, magkakaroon ng mga kaibigan. So, sasagutin muna natin yung tanong na paano natin paano natin makakayanan yung feeling of loneliness. And this is just my opinion. Ang sagot ko sa tanong na yan ay we busy ourselves o magpaka-busy tayo sa kung ano yung goal natin at iwasan natin yung social media. Hindi to the point na iiwasan na hindi ka na magso-social media, pero i-minimize mo yon. Kasi sa social media makakita natin na ang dami-daming mga katulad natin na kabataan na successful at pinapakita kung ano yung highlight ng success nila at nakukumpara natin yung sarili natin doon. At nagiging sanhi iyon ng anxiety, nagiging sanhi iyon ng depression. Kasi nga, bakit sila nakukuha nila kung ano yung gusto nila, tapos tayo dito nanonood sa kanila at wala naman tayong success na naipapakita. At nagsasanhi iyon ng pagkukumpare natin sa sarili natin sa kanila. And I think ang pinakamagandang gawin ng isang kabataan ay alamin niya kung ano yung purpose niya sa buhay. Alamin niya yung goal niya na gusto niyang makamit. Halimbawa, magpaka-busy siya sa mga bagay na importante para sa kanya. At kung wala siyang ganun, humanap siya ng bagay na dapat importante sa kanya. At my recommendation is unang-unang gagawin natin ay lumapit tayo sa Creator natin. Bilang isang Muslim, lumapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pumunta tayo sa masjid at alamin natin kung ano talaga yung purpose natin. Ako, as a Muslim, ang goal ko talaga ay makapagtapos ng pag-aaral sa secular education, then sa Islamic education. And I also want na to build something that kapag wala na ako, meron kasing term sa Islam na sadaqatun jariyah, na yung bagay na yon ay kahit namatay ka na, meron ka pa ring reward na makukuha doon. Ang halimbawa na lamang noon ay ang pagpapatayo ng madrasa, pagpapatayo ng masjid, hanggang sa meron pa doong nagsasala, nag-aaral, meron ka pang reward doon na makakamit mo. And I think people, para maalis sa kanila, hindi naman to the point na maalis na, but maaalis sa kanila yung pag-iisip na lonely sila. Kasi minsan sa atin ngayon, yung kabataan, wala naman silang ginagawa. To be honest, wala naman silang ginagawa. Busy sila sa mga bagay na hindi dapat pagkabisihan, katulad na lamang ng gaming, social media, and mga bagay pa na hindi naman akma sa kanilang goal. So, ito, sagutin naman natin kung paano tayo magkakaroon o makakabuild ng meaningful connection. Siguro, ang sagot ko sa tanong na ito ay sumali tayo bilang isang estudyante. Sumali tayo sa mga organization, na yung organization na yon ay mayroong value doon. Halimbawa, kung ano yung value mo, pumasok ka sa mga organization na akma doon sa values mo. Halimbawa na lamang, kung Muslim ka, sumali ka sa mga Muslim organization and mabibuild yung sarili mo doon, mabibuild yung mga skill mo doon. And kahit ano naman yung organization na pasukan mo, importante, merong values ka doon. Halimbawa na lang, kung magaling kang mag-chess, pumasok ka sa chess na organization.
Kung magaling ka magbasa, pumasok ka sa organization. Ang ano dito, ang importante dito ay hanapin natin yung mga tao na binibigay o ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. At ang huli dito, ang gusto ko lang ma-advise sa sarili ko at sa ating lahat ay huwag tayong sumuko. Kahit anuman yung bagay na akala natin hindi na natin kaya, huwag lang tayong sumuko. Huwag nating isipin yung past natin na dahilan sa ang dami-dami nating maling nagawa, nakakahiyang nagawa, ay yun na yung magiging paraan o yun na yung magiging dahilan kung ano yung future natin. No. Ang future natin ay nakabatay yan sa kung ano yung gagawin natin, hindi noong una, pero ngayon. Kung ano man yung gagawin natin ngayon, doon nakabatay yung kung magiging sino tayo sa future natin. So, yun nga, ang paano tayo magkakaroon ng paano natin magpaka-busy tayo sa goal natin, and paano tayo makaka-build ng meaningful connection. Sumali tayo sa mga organization at hanapin natin yung mga kaibigan na parehas natin ng values. Yun lamang. Wa ilal iqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.